Welcome back to this channel. Namiss ko kayo, almost a month na wala tayong video, naka-bakasyon ako sa Europe. At ang inspiration nito is yung pagpunta ko doon. Kasi maraming mga Australian pensioners na bumabiyahe. Kasama na dyan mga kababayan natin, mga Filosi na retirado, pensionado. Gustong ma-experience a new place, new culture, new food, new environment. No? At natanong niya sa atin kung ano mangyayari sa pension nila kung nasa overseas sila. At yun ang ating pag-uusapan ngayon, no? Very timely, ano? Ang title ng video na ito ay How Australian Pension Works While Overseas. Kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, Licensed Financial Advisor, Accountant and Tax Agent dito sa Australia. Reviewin muna natin, no? Magkano ang pension dito sa Australia? Pag-usapan natin ngayon ay single, kasi sa mga ibang video ko laging couple ang dinidiscuss ko. So, basic rate is 1,051.3 a fortnight. Pension supplement is 83.6 a fortnight. Energy supplement is 14.10 a fortnight. And then, meron kayong pensioner concession card. So, babiyahe ka, nalabas ka ng Australia. Tatlong area ang i-discuss natin. No? Alis ka ng less than 6 weeks. Alis ka ng more than 6 weeks pero less than 26 weeks. At alis ka more than 26 weeks. Pag less than 6 weeks, walang problema. Yung binanggit kong rate kanina, the same, no? Ang total nun is 1,149 a fortnight. Yun ang pension mo. Wala ka man obligasyon na sabihin sa Centrelink na aalis ka. Alis ka, anong balik ka within 6 weeks and walang magbabago. Ngayon, paano naman kung aalis ka more than 6 weeks pero less than 26 weeks? Ito na. Ito nang change, no? So, yung basic na rate na binanggit ko kanina na 1,051.3 ay hindi magbabago. Yung pension supplement, no? After 6 weeks, magda-drop siya. Di ba nabanggit ko kanina, 83.6, magiging 29 na lang siya. Ang energy supplement, after 6 weeks, stop. Ang pensioner concession card mo, ika-cancel after 6 weeks. So, magkano in terms of numbers, no? Kanina, di ba, 1,149 kung less than 6 weeks ka alis. Pag more than 6 weeks is magiging 1,080.3. Parang nabawasan ng 68.7. Anong mangyayari pag balik mo? Ibabalik naman siya. Ano yung babalik ka na din sa regular rate mo? Paano naman pag more than 26 weeks? Dito magiging exciting na ito, no? Aalis ka ng more than 6 months, no? Parang kumari, alis ka ng 10 months. So, dalawang area ang titingnan ng Centrelink natin dyan, o ng gobyerno natin. Una, yung nature ng pag-alis mo. Temporary lang ba yan? Naalis ka at babalik ka? Or permanente na? Hindi ka natitira dito sa Australia. And then yung Australian Working Life Residences or AWLR. Kailangan maalala nyo ito, ng magic number natin dyan ay 35 years. Anong ibig sabihin nito? Na yung Australian Working Life Residences mo o permanente ka na resident in Australia between the age of 16 or to 67. Kung more than 35 years, yung basic rate na pension mo ay hindi maapektuhan regardless kung alis ka permanently or temporary. Pagbibigyan na lang ako ng example para malinaw, no? So, example, si Kuya Lito. Nakita ko sa Facebook mo, Kuya, lumapag ka na sa US, no? Assuming na pensionado ka na at yung Australian Working Life Residences mo is more than 35 years, which is, di ba? Bata ka pa, nandito ka sa Australia, and then more than 35 years, no? Yung basic pension mo, yung 1,051.3 will never change. Diba? Binanggit ko kanina kasi yung AWLR mo ay more than 35 years. Pension supplements. Per 6 weeks, unchanged. After 6 weeks, drop to basic. Magiging $29 na siya. Energy supplement. After 6 weeks, cease or stop. And then yung pension concession card mo will stop after 6 weeks. So magkano na lang pension mo? Kuya, no? 10 weeks, 10 months kang nandiyan. No? Tapos magiging 1,080.3 at wala ka ng pension concession card. And then pagbalik mo, isusoli naman yun. Balik ka na sa dati, no? What if sinabi mo sa akin, Rom, na-experience mo yung Las Vegas, ang dami palang ganap dito, mas masaya, no? Gusto ko nandito tumira. Ano kaya mangyayari sa pension ko? Yung basic pension mo will never change, no? Unchanged siya. Kasi nga more than 35 years yung AWLR mo. Yung pension supplement, yung energy supplement, dito magkakaroon ng pagbabago. Kasi yung pension supplement mo will drop to basic upon departure na kagad. Yung energy supplement mo mawawala upon departure. At yung pension concession card mo mawawala upon departure na. So magkano? Same pa rin, 1,080.3 pa rin. Yun nga lang, hindi na mag-aantay ng 6 weeks. Kuya, no? Upon departure, yun na kagad ang pension. At tuloy-tuloy pa rin yun, no? So paano naman? Magbigay ako ng example niya, yung AWLR niya or Australian Working Life Residences niya ay less than 35 years. So pag-usapan natin si Maria, mid
50s, around 54, nagmahal, nasaktan, nag-affam, no? Nagkaroon ng boyfriend na pangasawang Australiano, no? Naging, to make the story short, naging citizen, nagstay sa Australia, nagka-pension siya at age of 67. Ngayon, namatay yung asawa niya, no? At napagdesisyonan ni Maria na uwi na lang siya ng Pilipinas at doon na lang siya permanently. Dahil less than 35 years ang kanyang Australian working life residences, no? Kasi 54 na siya na Australia, no? 167. So 13 years lang. So 13 divided by 35 times yung basic na pension niya. Ganun lang kadali ang calculation, no? So Maria, kung uwi ka permanently, 13 years divided by 35 years times 1,051.3, ang pension mo ay 393.18. Ngayon, paano naman Maria kung temporary lang naman rom ang pag-alis ko, more than 26 weeks, pero babalik na ako. Nabagit ko, like nababanggit kanina na 6 weeks, no? Ngayon naman, walang pagbabago sa basic rate mo in 26 weeks. And then yung sa pension supplement mo, energy supplement mo, pension concession ko, pareho lang ang rules, no? So medyo complicated dito, no? Pero kung may natutunan ka, like, share mo ang video na ito, no? Lalo na siguro kung may mga kakilala ka ng mga pensionado na Australiano na laging maalis sa Australia para mag-travel. Kita-kits ulit tayo next week. Bye!